Buenos dias, damas y caballeros, or buenas tardes, because by the time you are reading this afternoon or watching this pre-recorded vlog, watching pala, akala ko nasa Philippine Daily Inquirer pa ako. Okay, parang inakusahan na rin ni Ombudsman Boying Remulla, itong si Bato de la Rosa, Senator Missing in Action Senator Bato de la Rosa, or fugitive from justice Senator Bato de la Rosa, and also former President Rodrigo Roa Duterte of being cuddlers or protectors ni gambling lord, online gambling lord Atong Ang, na ngayon ay fugitive from justice na rin, na ayon rin kay sa witness patidongan ay December pa raw nakaalis na ng bansa. Although sinasabi naman ng PNP at ng BID ay andito pa nga, pero sayang, no? Another fugitive. Hindi magtagal, this will be a country of thousands of fugitives na hindi nahuli. Puro na lang mayaman tayo sa arrest warrant pero walang nahuli. Hindi pa nahuli si Bantag, Gerald Bantag, hindi pa nahuli si Bato, hindi pa nahuli si Saldico, hindi pa nahuli si Manny Bonoan, at ngayon dadagdagan natin si Atong Ang, at kasama pa yung mga 5 o 10 na DPWH officials na hindi pa rin nahuli kahit may arrest warrant na sa kanila in relation to the flood control anomaly. So, pero balik tayo dito kay Atong Ang. So, sa programa niya kahapon, sabi ni Boying Remulla na nung time ni Duterte, gumawa nga ng hearing itong si Bato de la Rosa sa sa ukol dito sa issue ng protection, pagbibigay protection. Sorry, medyo na-distract ako. Meron lang ako nakitang pahabol na na data na pinadala ng BAT team, at medyo nagulat lang ako sa mga figures ng earnings ni Atong Ang. So kaya siguro wala nangyari sa time ni Duterte, at dito sabi ni Boying Remulla, ngayon nung pagpasok na lang niya sa Department of Justice saka sila gumalaw dito sa kaso ni Atong Ang. Pero nung time ni Duterte, either binigyan ito ng proteksyon nila Duterte, or kaya pinaglalaruan lang. Yun ang word ginamit niya, played around. Ito daw si Bato de la Rosa na gumawa ng inquiry dito sa missing sa Bungero issue, pero hindi naman nag-recommend ng filing of charges kay Atong Ang. In fact, naalala ko yung hearing, naging binigyan pa ng malaking pagkakataon si Atong Ang to shift the blame. May mga binanggit rin siya, o may naglabas siya ng lista na malalaking tao, mga kasama ata mga Pineda, na yun daw ang mga suspects dito sa Bungero killings, o kaya yun daw ang malalaking mga illegal gamblers in the country. Yung pala, nililihis lang yan atensyon na ito naman si Bato nadala naman doon, at kahit natapos yan ng hearing wala pa rin na recommend to be charged, at lalo na si Atong Ang. Kumbaga dyan natin makikita na parang ginamit lang yung hearing para bigyan ng
ng additional layer of support kay Atong Ang. Ang question na magkano kaya? Ano kayang kapalit? Ilang manok kaya? Ilang manok? Ang kapalit, ilang fighting cock kaya? Or magkano kaya? Magagawa ka ng hearing. Gagamitin mo yung government resources. And then doon sa hearing pala, bibigyan mo lang ng pagkakataon si Atong Ang para i-clear yung sarili niya at para masabi later on, wala akong kinalaman dyan. In fact, sa hearing ni Bato de la Rosa, na-clear nga ako Wala nga ginawa rekomendasyon na kasuhan ako. Walang ginawang rekomendasyon na i-cite in contempt ako dahil nagsisinungaling ako. Ganon. So parang ang resources ng tao, ang oras, sweldo na malalaki ng mga senador, ng mga staff ni Bato de la Rosa ng Committee on Public Order, ginamit pa para pabanguhin or bigyan ng proteksyon si Atong Ang laban sa akusasyon na involved siya sa missing sa Bungero. Ngayon, sampal ito kay Bato de la Rosa na ngayon ay na-establish talaga ng DOJ na siya talaga ang mastermind. So, kung matino itong senator itong si Bato de la Rosa, sana nag-apologize na yan sa taong bayan. I apologize and I resign dahil mali yung ginawa ko na hindi ko hinabol si Atong Ang. Binigyan ko pa siya ng, sabi niya magaling daw siya ng investigador. Binigyan niya pa ng pagkakataon para makalusot si Atong Ang at para masabi na, tingnan nyo, na-clear ako ng committee ni Bato de la Rosa. Pera natin. So, ang tanong, magkano? Magkano? Magkano ang manok? Kayo naman. Baka ano nang iniisip mo nyo. So, ganito parang ganito na rin ang gusto sabihin ni Boying Remulla. Nung sinabi niya sa programa niya sa DZRH kahapon, sabi niya, they just played around with this case in the Senate under the committee of Bato de la Rosa. They just played around in this case in the Senate under the committee of Bato. So sa Tagalog, pinaglaruan lang nila ang hearing. Doon sa committee ni Bato de la Rosa. So pinaglaruan lang. So alam naman natin, anong malalim na meaning yan, pinaglaruan. So gumawa lang ng moro-moro na hearing. Parang yung ICI ngayon, moro-moro. Moro-moro lang. Kunwari lang, may investigasyon sa mga korap. Pero nung inimbestigahan na si Romualdez ng ICI at si Sandro Marcos, na imbitahan na si Sandro Marcos at si Romualdez, ops, patay na yan. Anyway, kumbinsido na rin ng tao na wala tayong kinalaman sa flood control anomaly at galit tayo dyan. In fact, nakita na nila, nag-form tayo ng ICI. Pero ngayon, patay na, delikado si Sandro. Baka pati si Aimee masama sa investigasyon dahil sa 3.5 billion allocable funds niya according to Ping Lacson. Yan. So, ganon rin ang ginawa ni Duterte na kung may investigasyon. Kung may hearing sa missing sa Bungero case, ganon. Pero pang protection lang yun. The same rin ito. At least mabango si President Bongbong Marcos. Marami nagsasabi, bakit involved? Paano mo masabi involved si Romualdez, involved si Sandro, involved si Marcos kung siya nag-order ng investigasyon? So, ganon ang purpose. Ganon ang purpose. Anong ginawa yun, naalala nyo, yung hearing during the Duterte administration, yung hearing sa 6 billion shabu smuggling nila Pulong Duterte at Mans Carpio, ganun rin. Pinaglaruan rin ang Senado para bigyan ng
para i-clear si Kwan, nagpakita pa siya, wala siyang tattoo. Si Pulong Duterte na pero natanggal na lang, may bakas pa ng mga tattoo sa likod, pero hindi parang sabi ng mga senator ni Duterte, okay hindi pala involved si Pulong o tingnan nyo, ganyan yan tinatawag natin controlled demolition, at na-explain na natin yan in the past. So okay, so itong sinabi ni Boying Remulla, at hindi naman niya binanggit pangalan ni Duterte, pero parang ganun na rin. So i-play natin itong video ng The Daily Netizen, The Daily Netizen, kung saan in-expose nila ang relasyon ni Atong Ang at saka ni Duterte, na parang ang dating ni Duterte ay parang tatay-tatayan or padrino siya ni Atong Ang. Panoorin nyo. Dali. Tulungan mo ang gobyerno. At dahil dito, kumukubra raw ng mahigit 1 bilyong piso kada araw sa gambling bets si Atong Ang, o umaabot sa halos Dali. 6 bilyong piso kada buwan. Kaya siguro Dali, simulan natin. Bakit sa gitna na yun? Sandali Ay, nawala. Dali. Ano ba yan? Basta ito ang video na sinabi ni Duterte na kukunin pa niya si Atong Ang, gagawin pa niya konsultan sa PCSO. At alam naman daw niya na anong ginawa nito, anong racket nito. Pero sabi niya, dahil eksperto yan sa gambling, kunin ko yan. Sandali punta lang tayo doon sa The Daily Netizen. Dahil eksperto daw ito sa gambling, illegal gambling, kukunin niya ito bilang konsultant. Isipin mo yan. kung may illegal drug cronies, solar crony, at water crony noon si Digongyo, mayroon din siyang kilala o mas tamang sabihing notorious na gambling crony. At yan ay ang Filipino-Chinese gambling lord na si Atong Ang. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Kilalang magkadikit si Ang at ang dating Pangulo na di umano'y nagbenta ng West Philippine Sea sa China. In fact, ilang beses pang ipinagtanggol at pinabango ni Digongyo si Atong Ang. Kumbaga, si Duterte ang nag-legitimize sa kanyang gambling crony. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan dyan. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. At dahil dito, kumukubra raw ng mahigit 1 bilyong piso kada araw sa gambling bets si Atong Ang, o umaabot sa halos 60 bilyong piso kada buwan. Kaya siguro sanggang dikit sila ni Digongyo. Siguro may tuturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing Saboneros. Inaakusahan ngayon at most wanted si Atong Ang sa pagkamatay ng mahigit 100 Sabongero. He is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay guryahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Ang pagkakaso kay Atong Ang ay sinimulan ng former Justice Secretary na ngayon Ombudsman na si Boying Remulla.
Sa kanyang radio program kahapon, ikinwento ni Remulla na isa raw ito sa pinakamahirap na kasong nahawakan niya sa DOJ dahil big fish ang gambling lord na crony ni Duterte. Yan, galing ha. Galing. Thank you Daily Netizen ha for that video. Ang galing ha. So, yan no, nakita nyo na sabi niya kumikita daw tayo ng 600 million ha. Kada buwan. Pero sa hearing mismo na yung pinaglaruan nila hearing, inamin na kaya nga na medyo nabigla ako dito sa figures na pinadala ng VAT team ay kumikita ha sa daily bets umaabot ng 1 or 2 billion or more or less 60 billion a month. Kaya pala nagkakapatayan sila dito. 60 billion a month. At dito daw, kumukuha sila Atong Ang ng 3 billion a month. So, kung 60 billion ang kita, bakit ang kita ng gobyerno ay only 600 million? Dapat kung 60 billion ang bet every month, dapat maliit na yung kita ng gobyerno, mga at least 10 to 20 billion. So, kung 600 million lang napupunta sa gobyerno, ha? Kung 600 million lang napupunta sa gobyerno, kanino napupunta yung 10 to 15 billion or 10 to 19 billion lang man? So, your guess is as good as mine, ha? So, yan, ha? So, ito talaga, makikita talaga natin na talagang number one protector talaga si Digong at sinamin niya, hindi niya pinabuwag ito ng maaga. Although nung paalis na siya, the 1 month before siya ma-step down sa pwesto, nung Mayo 2022, pinatigil na niya ang online gambling. Pero dahil 1 month na lang mawala, mawala di umano sa kita niya. Kaya pinabuwag niya ito para masabi ng Marcos administration may ginawa naman siyang aksyon. Pero hanggang sa kahuli-hulihan buwan, hanggang May, kasi mga middle May, end of May niya pinabuwag ito pinadeclare illegal. Hanggang sa kahuli-hulihang buwan, kumikita pa rin ang mga Duterte boys kay Atong Ang. At hindi na maderecha yung akusasyon ni Boying Remulla kasi syempre kahit papano galing naman yan. So dati yan tirador rin ni Duterte. Pero parang ganun na nga sinabi niya na hindi lang yung hearing kundi yung buong issue ng kasi pwede rin sana ipinaimbestigahan ito ni Duterte. Yung buong issue ng isabong ay talagang pinaglaruan or if not, pinakitaan pa ng Duterte administration. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.